So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan po natin kabola. Magbibigay tayo ng isang matinding trade suggestion para sa Converge kabola. Kung paano po nila i-maximize, kung talagang na-offer na po sa kanila kabola, yung ni-rumor po ni Snow Battle. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Dito ka muna tayo sa kwento po ni Brandon Bates kabola. Doon daw sa practice nila kabola, na-prostrate itong si Brandon Bates, kaya nanipa po siya kabola. Unfortunately, yung sinipa niya kabola, hindi po semento, kundi kahoy. Hindi pala kahoy, kundi semento kabola. Kaya na-injured po siya ngayon. And that now sets back his time again of returning dito nga po sa PBA. Sayang, di ba? Sayang kasi of course, dito po sa Philippine Cup, sila yung i-expect mo na mag-dominate, yung mga giant na tulad niya kabola. Pero with this injury, baka hindi na po siya makabalik within this Philippine Cup. Pero hoping still, kabola na wala tayong long-term effect sa kanya. Kasi I'm actually a big believer what I saw with Brandon Bates. He is big, he moves well, kabola. And he is really strong, kabola, if you watch him play. Now, kabola, ito pang very interesting, no? Dito, na-reveal nga po nitong si Gilas coach and Hinebra coach Tim Cone, kabola, na itong mga bench players niya na si Gumaru at saka si Ralph ko, kabola, pinapunta niya pala sa training po ng Gilas. And for me, this is worth a discussion. Kabola, first, di ba? Kalain mo yon, di ba? Mga bangko po ng Hinebra pumunta po at naglaro, kabola, or nag-training, for Gilas, kabola. And I think, hindi po magpamalabis kung iisipan po ng ibang fans niya, kabola, na kumbaga tinetake advantage yung minamaximize talaga po ni Coach Tim Cone, kabola, pagiging Gilas coach niya, na pati itong mga players ng Hinebra ay talagang pinapasok niya, kabola, diba? Nagkakaroon ng nepotism, pero hindi po ganun ito, kabola. First, of course, Coach Tim Cone is doing this kasi nga itong dalawang player nito, they are familiar with the system. Doon ka mapapaisip, diba? Parang sobra naman ata, kabola, na yung sinasacrifice si Coach Tim Cone, kung talagang malaki po ang pagkakapareho nitong sistema nila doon sa sistema niya sa Hinebra. Kasi alam naman natin, kabola, na matatalino din ito yung mga players. And of course, makakaharap niya sila, yung mga iba pong Gilas players, kabola, in the PBA, lalo na sa playoffs. And no, that yung sistema niya is alam na po nila, kabola, malamang isang malaki ang disadvantage, no, for Hinebra. And I do believe that, no, that it will be a big disadvantage, lalo na sa mga umpukan po, kabola, ng mga playoff series. I think lalabas at lalabas po yung familiarity ng ibang star players, kabola, naglalaro for Gilas, kabola, and that could be a big negative for Hinebra. Pero in a way, that's a sacrifice that sa palagay ni Coach Tim Cone is worth taking, kabola. Now, some comments sa our mock draft ng UAP player lang. Pagka-drop pang Goobers lang din, sobra lang sa hype. Pag-awarding MVP at taga-NCAA pa din. Example, Scotty Thompson from Perpetual. Sabi naman ni Mr. All-In, kabola. At the end of the day kasi, mas hype naman talaga sila, diba? Iba din PBA draft. So, in a way, talagang sila din naman po mga pupunta po or mapufukosan, kabola. So, wala atang problema kung kahit sila po or karamihan sa kanila is minamock po natin, kabola. Pero overall, wala tayong magagawa. That is currently the image that they have to NCAA at saka UAAP. Sabi ni Romeo Agikla, matagal pa naman yan, bossing. Sabi niya, kabola, yun nga maganda dito, diba? Napag-uusapan na natin kahit matagal pa. Kung pagpa-draft si Lawrence Domingo, baka sa first round, kunin ng Hinebra. Medyo matanda na kasi ito Mr. Alan Aison, kabola. So, pasensya na, no? I do not think interesado pa dito Hinebra, lalo na undersized big man ito. Pero again, that's just my opinion. Wala naman talaga insider info yun, kabola. Now, here is the thing that we need to talk about. Yun nga, di ba? May trade rumor, kabola, na si Ambot saka si Stockton. Yun yung pwede nilang kunin, kabola. Ito pong team ng Northport, kabola, from Converge para mapunta naman sa Calvin Abueva sa Converge. Pero sa akin, if gusto i-maximize to ng Converge, I will suggest that they will do the trade, kabola, at the off-season. Hindi po ngayon. Bakit po sa off-season, kabola? Kasi po, of course, sa off-season, kabola, nakapagtag na sila. Nakuha na nila yung number 1 pick, diba? So, ready na sila for competition. And for me, I will make a trade like this. Ambot, Stockton, and I will offer the 2025 first, kabola, in exchange to getting Sanggalang in Abueva. Ito, sa palagay ko, ang gugustuhin kong trade na maganap, kabola. Ano ba? Sanggalang, kukunin ko din yan, ipapampanga din yan, kabola. Kasi imagine mo kung may Sanggalang ka, may Baltasar ka, may Aranya ka, din may Abueva ka, kabola. The size of that, the grit of that, kabola. Again, yung
guard rotation, yung wing rotation sa akin, madali lang po yan ayusin Pero pag naayos na nila yung forward at saka yung kanila pong big man rotation, maganda na po. Sa palagay ko, ang pwedeng takbuhin po ng Converge. Mga bali, sa palagay mo, okay ba sa yung trade rumor na to? Comment lang po sa baba.